Welcome back mga maham, mga seher, and Tantan Santiago po uli, inyong lingkod. And for today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-change oil ng Yamaha Aerox 155. So, kung nakita nyo kanina, chinek natin yung itsura ng oil and yung level. So, makita nyo medyo maitim na. So, talagang palitin na siya. And kaya siya dumilim or umitim kasi ibig sabihin, effective siya. Ginagawa niya yung trabaho niya, nalinisin yung loob ng engine natin. So, for this one, you have two options para tanggalin yung oil. So, may dalawang bolts dyan sa ilalim. But for this time, gagamitin ko yung bolt B as indicated sa manual. Kasi, nabilog ko ata yung bolt A. Kaya yung bolt B na lang gagamitin natin. So, kailangan mo ng gauge 17 para ma-open to. So, ayan. Nakita nyo, medyo patabi yung pagtapo ng oil, but that's fine. And lagi nyo tatandaan or lagi nyo babasahin yung manual nyo kung meron kayo katanungan muna. Nandiyan nga yung kasagutan kagaya kung anong oil, kung anong gasolina, at kung ano-ano pa. So pag binuksan yung bolt A, ang malalaglag lang doon yung nut. Pero pag yung bolt B, again as indicated doon sa user manual, kasama dun yung oil filter. So, ingatan nyo mabuti. Baka makakalimutan nyo, meron kasamang O-ring yon, tsaka meron din siyang kasamang filter. So, meron ding spring. So, after that, tatanggalin natin yung cover para lalong tumuloy yung pagbaba ng oil. And this is how you check the oil level. So, dito, yung gitna niyan, yun yung normal level dapat. So, hindi siya dapat pupunta doon sa pinakababa. Sa gitna lang dapat. Huwag din sobra kasi may possibility na pag tumaas yung pressure sa loob ng engine, hahanap yun ng butas kung saan siya pupunta, and most probably, nandun na siya sa air filter mo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung cover. And sa cover, nandun yung plastic ring o yung tinatawag nilang O-ring. And ito yung spring with the filter. So, check nyo mabuti. Actually, hindi nyo naman makikita dyan yung dumi na nafi-filter. Pero, siguro pag tingnan nyo, ginamitan nyo ng microscope, makikita nyo kasi may mga maliit na particles yan na sinasala para hindi sumama sa pag-ikot sa loob ng makina. Check nyo rin yung rubber kung may cracks. Kasi kung meron man, best thing to do is to replace it with a new one. So, ito yung ginamit ko para linisin yung mga tinanggal natin, gas. Actually, safe naman siya gamitin. So, make sure na malinisan yung mabuti lahat. Yung filter, taktakin yung mabuti. Yung cover, tanggalin yung mga nakaipit na kung ano-ano, yung mga tira-tirang mga oil, yung spring, linisin nyo, loob-labas. And then, make sure na pupunasan din ninyo afterwards. And let it dry. Pabayaan nyo munang mahanginan para sigurado tayong tuyo yung gagamitin natin mamaya pang cover. Pati yung pang-check ng level ng oil, linisin din natin mabuti. Okay lang gamitin yung gas, walang problema yan. So, ang ginagawa ko parati pag nag-change oil ako, kahit anong motor pa yan, I move it side to side. Kasi may mga residue pa yan sa loob. Merong mga area dyan na uneven. So, may mga parts dyan na naiipon sila sa loob. So, for example, ito, kung makikita nyo, tutulo pa rin siya. So, para mabawasan yung maruming oil or yung lumang oil, move nyo na lang side to side para at least, di ba, mas na-lessen yung dirty oil sa loob. And mapalitan natin ng fresh new oil. So, ayan na. So, na-settle ko na siya and pinatiktik ko na ng almost 30 minutes. So, time to cover na natin. So, punasan natin ng konti. Then, make sure na maibalik nyo yung components sa loob ng tama. So, yung spring, and then yung filter, dapat nakatingin pataas. And then yung cover.
make sure na nakakabit din yung O-ring kasi kung hindi may possibility na mag-leak yan pag wala yun. So always double check. And then yung tightness, huwag masyadong maigpit, tama lang pag ramdam nyo ng medyo may resistance, that's enough. Kasi ang engine natin umiinit, so magkakaroon ng, hindi ko ma-explain pero nagkakaroon ng pagsikip at pagluwag yan. So pagka mainit yung engine, may possibility na mag-loosen up yan. And then pag nag-cool down ulit, sisikip ulit. So common knowledge lang pero share ko sa inyo, ganun talaga siya. So para maiwasan din yung pagkabilog nung locking mechanism niya. So ang binili kong oil is an Enios. It's a Japanese brand oil, and unlike dun sa Repsol na nakasanayan kong ginagamit before, meron siyang straw pero this one wala. So pagka mag-change oil kayo, make sure na meron kayong embudo kasi mahihirapan kayo kung wala. Kung may straw lang sana, mas mainam eh. So yung Enios na oil, nabili ko siya dito sa mga friends ko sa KTM Abad Santos, and I got it for around 240 ba? 240 or 260, basta around that price range. So gumamit lang ako ng Magic para malagyan siya ng oil. And make sure 900 ml ang kailangan natin para sa Aerox natin. Again, 900 ml, hindi 1 litro. So ayun, kita nyo naman, no? Fresh na fresh yung oil, hindi pa kulay itim. And as you can see, nasa gitna siya ng indicator. So next is papalitan natin yung gear oil, which is nandito siya sa left side ng crankcase. Iabang nyo na uli yung oil pan natin kasi malapit na uli lumabas yung oil dito. And after natin ma-drain yung oil, i-move din natin siya sideways like nung ginawa natin sa engine oil kanina. Tinagilid natin para makatulong sa paglabas ng mga lumang oil. So para at least very minimal na lang yung mga natitirang lumang oil dun sa loob ng crankcase. So after natin i-drain to, tatanggalin na rin natin yung cover sa taas para ma-refill natin yung engine oil. Pero make sure na i-close nyo na rin tong exit port ng oil sa ilalim. And again, huwag nyong sobrahan yung pagkakahigpit. So pag nakaramdam na kayo ng resistance, tama na yon. So pagkatanggal nyo ng cover sa taas, i-check nyo rin mabuti yung O-ring kung merong cracks, and syempre sabayan nyo na rin ng paglinis kasi may mga sumisiksik dyan ng mga, lalo na pagka maulan, di ba? Sumisiksik yung mga alikabok, sumisiksik yung maliliit na bato. So this is the best time for you to clean it up, and para ma-prevent na rin yung pagpasok ng mga maliliit na particles na to. So pag napansin nyo rin na sira na yung O-ring, palitan nyo na lang, bili na lang kayo din sa shop, sa kasa, kasi sigurado meron sila ron. So I'll be using yung Yamalube na gear oil. So ang isang bottle nila is 100 ml. So para sa Aerox natin, ang kailangan dito is 150 ml of oil. So nung nagpagawa ako ng service sa kasa, napansin ko nilalagay nila 2 bottle. As in lahat ng laman nilalagay nila. So that makes it 200 ml. Pero based sa user manual, 150 ml only. So far, wala naman akong nakikita problema with that. Pero itatry kong ilagay lang is around 150 ml. Kasi wala siyang indicator kung gaano karami nang mailalagay mo. So tansya-tansya na lang. Basta ang gagawin ko, magtitira ako ng something sa loob ng second bottle. Just to make sure na hindi siya aabot ng 200. So ibalik na uli natin yung cover sa itaas. Make sure na nakashoot yung O-ring. Kasi may possibility na magkaroon ng leakage if ever na mawala yun, or mas madaling mag-loose tong cover na to. Again, huwag masyadong mahigpit, sakto lang para hindi rin kayo mahirapan next time. So after that, check natin kung under yung engine natin, and
Also, make it run for several minutes and then check for leakages. Alright, magandang hapon ulit sa inyong lahat and welcome back sa channel again, Tantan Santiago here. And kung napansin nyo kanina, yung video nag-change oil tayo. So, nasa around 6,800 na yung tinakbo natin. And actually, hindi ako nakakasunod dun sa free stops kasi hindi ko masyado nagagamit to eh. Bihirang-bihira. And kung napansin nyo doon sa previous video, yung mga medyo matagal na, ang gamit kong oil previously is yung Yamalube, yung pang blue core na sinasabi nila. So ayun, nung tinanggal ko kanina, kita nyo medyo maitim na. And sa experience ko, meron ako naririnig na parang nagkakalansingan na sa loob eh. So sabi nung mechanic na kaibigan ko, baka sunog na yung oil or kailangan na talaga magpalit. So I decided to change the oil as soon as I can have available time. So yun, nakabili ko ng Enios na fully synthetic oil. It's around 240 pesos. 240 ba? 270? Well, balikan ko kayo regarding that. Just gonna make sure with them. And yun, nagpalit na rin ako ng gear oil. Automatic sa akin yan. Pag nagpalit ako ng engine oil, sinusunod ko na yung gear oil. Sinusunod ko na. So yun. And ngayon, kanina tinesting ko kung merong mga leakage. Wala naman so far. So ngayon ikot tayo sandali and quick errands. Daan muna ako sa shop namin. So baka magtaka kayo, hindi to motorcycle shop, may laundry shop ako somewhere sa may Sampaloc. So buka muna akong pera, wala na akong pera eh. Make sure na namomonitor nyo parati yung change oil intervals ninyo. I would like to request you guys to follow or like the page Kickstart Pinas. Kasi yung susunod na raffle, dun ko gagawin. Gagawa ako ng post dun sa page natin na Kickstart Pinas sa Facebook. And ang gagawin nyo is dun magko-comment lang kayo dun sa post na yon ng picture ninyo wearing your safety gears pag bumabiyahe kayo. So that's it. Post nyo lang, i-comment nyo, i-comment nyo lang yung picture dun sa post na yon, and dun tayo huhugot ng mananalo. So I'll be giving away a shirt, a t-shirt, a Yamaha t-shirt from Bucky shirt. So kung gusto nyong makita yung ibang designs nila, ipopost ko yung link dito sa description. Tingnan nyo na lang. And then also I'll be giving away a Motowolf cellphone holder, isa. And then another one, isang underseat organizer na universal para sa mga masugid nating subscriber. So again, thank you so much guys for trusting, and I hope magsama-sama pa rin tayo. So huwag nyong magsawaan panoorin, and sana meron naman kayo natutunan sa akin. Kahit na hindi ako racing na vlogger, hindi ako racing type na vlogger, I hope meron kayo natututunan. So always stay dry guys and ride safe. Tantan Santiago, driving mode muna. Bye.